Nakakita ka na ba ng mga tarpaulin o poster ng mga kandidato na nagkalat sa kalsada? O kaya may napapansin ka na rin bang mga naglalakihang billboards na may muka ng mga politiko? Sabi ng Commission on Elections, sa ngayon, tiis-tiis muna dahil pikit mata pa sila sa mga maliliit man o malalaki na karatula ng mga nagsisimula ng mga kampanya para sa 2025 national at local elections. Hindi na kasi bawal ngayon ang premature campaigning. Mga posters na nasa kalsada, yung mga pagkalalaking mukha nila, o kung nakikita natin sa social media, radyo, telebisyon, dyaryo, yan po ay hindi pa pangangampanya. Wala pong premature campaigning sa kasalukuyan. At dahil walang premature campaigning sa kasalukuyan, walang paglabag pa sa election law. Pero kung ang COMELEC, pikit mata, ang Metro Manila Development Authority, may hirit naman na may karapatan silang baklasin ang mga posters ng mga kandidato sa NCR, lalong-lalo na kapag ito ay nasa property ng MMDA o istruktura ng pamahalaan. Kabilang dito ang mga nasa poste, building, overpass at kahit anong ari-arian ng gobyerno na nasasakupan ng MMDA. Bawal ang poster dyan. Kapag lumabag, sasamahan pa nila yan ng multa na aabot sa 5,000 piso kada isang poster. Kahit na walang election, basta may nakakabit dyan sa street lights namin, tinatanggal namin, binabaklas namin yan. No matter what the size is. May maliit, may malaki, tinatanggal na. Bawal magkabit ng kahit anong bagay, whether political or commercial advertisements, sa mga poste, mga pag-aari ng MMDA. Kasi hindi lang poste, no? Meron din kaming mga parks dyan, may mga benches, may mga sub-office kami, may mga bakod, no, na MMDA nagpatayo. Bawal dyan maglagay ng kahit anong poster or advertisements. Sa ngayon, hahayaan muna ng COMELEC ang diskarte ng MMDA. Pero anya, ibang usapan na kapag nagsimula na ang formal na campaign period. Ang MMDA pwede na silang magtanggal, magbaklas sapagkat nasa mandato naman yung MMDA, lalo pat mga obstruction yan, lalo na sa pedestrian, obstruction ang iba dyan sa traffic, halimbawa, nasa mandato yan ng MMDA sa kasalukuyan. Pero papasok kami kapag nagsimula na ang campaign period. Kaugnay naman ito, lumagda ng isang kasunduan ng COMELEC at MMDA para magtulungan sa pagbabantay sa kaayusan sa preparasyon sa eleksyon. Sa ilalim ng Memorandum of Agreement, ipapagamit ng MMDA sa komisyon ang mga CCTV cameras, body cams, radio at kahit kanilang mobile command center para sa pagbabantay sa halalan. Handa rin tumulong ang mga tauhan ng MMDA sakaling kailanganin ito ng COMELEC. Luisa Erisbe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.